dito nyo makikita kung gaano kabastos ito pong mga DD na ito. Bakit natin nasabi? Ayon po dito sa Abante TNT, tunay ng tabloidista, madre, isang madre ha, isang madre kinuyog matapos sabihing mahalin si PBBM dahil biktima raw ng kadiliman. O ngayon, tsaka partida mga kababayan, malakas ang loob nitong madre na ito kasi sinabi niya yun mismo doon sa teritoryo sa field kung saan nagrarally yung mga DD. Sabi dito mga kababayan, nagdulot ng tensyon sa liwasang Bonifacio. Sa Maynila ang talumpate ng isang madre matapos niyang umapila ng pagkakaisa at pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos dahil biktima raw ito ng kadiliman. Nakilala ang madre bilang si Madre Flor na umakyat sa entablado at nagsalita ngunit ilang sandali lamang ay hiniyawa ng mga ralihista matapos niyang sabihing kailangan na po nating magkaisa. Maging liwanag po tayong lahat. Pag tayo pong lahat ay liwanag na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, matutunaw po ang dilim. Yan yung sabi dito mga kababayan ng isang madre ni Madre Flor. Kaya pong hinihiling ko po sa inyo ay unconditional love. Mahalin po natin si BBM, biktima po talaga siya ng kadiliman. Agad na sumambulat ang hiyawa ng mga ralista at sinigaw ang Marcos resign at Duterte, Duterte. Ayan mga kababayan na. So ngayon kung titingnan nyo, ganito yung ginawa ng mga DD doon sa isang madre. Ito, play natin. Kasi nakakaawa dito yung madre mga kababayan. Ayan o. Kailangan ng katotohanan. Alam mo ang katotohanan magpalaya sa iyo. Oh? Siya ang nagbibigay sa'yo. Kaya. Oh? Oh. Ganyan bang itinuro sa inyo ni Digong? Oh, yung mga didisit dyan, lalo na yung mga matatandang naandi dito, ganyan po bang itinuro sa inyo ni Digong? Harasin ninyo yung isang madre? Ang dami-dami nyo dyan mga didisit. Diba? Haharasin ninyo yung nag-iisang madre? Nagsalita lang naman yun ng opinion niya. Ganun ba talaga sa samahan ng mga didisit mga kababayan? Kapag ka against ka sa kanila, pagtutulong-tulungan kanila, hindi na kayo naawa dun sa madre. Nagbigay lang naman siya ng opinion niya patungkol sa nangyayaring issue dito po sa ating bansa. Kasi kung tutusin mga kababayan, sa totoo lang, biktima talaga si Presidente. Itong mga pangyayaring ito, biktima si Presidente dyan. Bakit? Unang-una yung isinabit na mga proyekto kay PBBM na 55 na completed na flood control. Nung nagsalita si Presidente dun sa mismong zona niya, kinabukasan binaha ang Maynila kasi palpak yung mga flood control na pinaggagawa ng mga kontraktor, mga kababayan, na pinagkatiwalaan ng pondo ng bayan. Especially, yung mga kongresista dyan na nakinabang doon sa mga flood control, hindi man lang nagbigay ng kanilang mga pahayag. Diba? Hinayaan nila na yung Presidente ang sumalo ng napakaraming batikos. Napansin nyo ba mga kababayan, noong mga panahon na yun na binabati ko si PBBM about do sa 55,000 na flood control na completed? Na ngayon nalaman nating lahat na nakinabang pala dyan yung iba mga kongresista at yung iba mga senator. Tapos yung mga kontraktor na abusado dyan. Yan ba mga yan, nakita nyo man lang na ipinagtanggol si Presidente at sinabi na ay proyekto namin yan. Kami may pagkukulang at may mali dyan. Hindi, hinayaan nila si Presidente na sumalo ng masasakit na salita galing po sa mga kababayang Pilipino natin. Ngayon, tama yung sinasabi dito ni Madre Flor na kung saan si Presidente ay biktima dyan. Kasi unang-una nga mga kababayan, si Presidente ang nagsiwalat ng maanumalyang nangyayari sa mga flood control. Pinangalanan niya yung mga kontraktor hanggang sa nadawit na yung mga politiko. Kasi nga yung siniwalat ni PBBM na yon, marami po talaga ang tinamaan dyan. Kahit si Sir Chavit Singson, tinamaan din dyan. Bakit? Nasilip yung 2.7 billion na proyekto sa gobyerno na nakuha nila noong panahon pa pala ni Digong hanggang sa kasalukuyan. Kasi kung titingnan nyo bakit natin nasabing biktima ng kadiliman mga kababayan, eto pong si PBBM. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ni Tito Sen, eto yung nadiskubre ni Tito Sen.
Eto, basahin natin sa inyo para naman maunawaan ng mga kababayan Pilipino natin. Yan. Sabi dito mga kababayan, Soto, inilantad na mas matindi umano ang anomalya sa flood control noong panahon ni Duterte. Bakit daw mga kababayan? Ayon kay Senate President Tito Soto, si Pangulong Bongbong Marcos ang naging daan upang mailantad ang sinasabing mas malawak na anomalya na naganap sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, ang catalyst. Ayan, sabi dito, dito yung nabuko sa Marcos administration ang nangyari tuloy. When you look back, paglingon mo, mas matindi pala at doon pala nagsimula ang malaki. Doon sa 2016 to 2022 mga kababayan, doon talaga mas tumindi yung korupsyon. Kasi dati pa po yung tinindigan ni Senator Ping Lacson, kaso nga lang mga kababayan noong mga panahon na yon, ang presidente ay etong si Digong. Pero kahit presidente etong si Digong, tinutukan pa rin ni Senator Ping Lacson yung maanumalyang nangyayari na yan sa flood control. Kasi mas talamak po talaga ang issue ng flood control mga kababayan sa panahon po ni Digong. Ayan sabi nga dito, quote and quote, mas malaking anomalya sa flood control na ganap umano noong panahon ni Duterte ayon kay Soto. Kaya nga biktima po dito ang presidente, tama po yung sinasabi ng madre dito. Anong ginawa ng mga DD-shit mga kababayan na ito? Panoorin pa natin. Oy, tinutulak Di ba tinutulak yung madre mga kababayan Oh? Ang nakakatawa pa dito, yung mga tumutulak dun sa madre, tulad ditong isang nasa likod ng madre na nakanganga mga lalaki pa. Di ba kayo nahihiya sa pagmumukha nyo? Ang lalaki yung tao, tinutulak nyo yung madre na babae, nag-iisa lang dyan. Pinagtutulong-tulungan nyo, mga lalaki pa naman kayo. Di ba kakapal na mukha ng mga to? Anyway, tuloy pa natin. Ano? Sabi nga dito, inaway ng mga relihista sa Liwasang Bonifacio ang isang madre matapos magsalita ukol sa maayos na pamumuno ni President Bongbong Marcos. Kasi ayon nga po dito kay Mother Flor, maayos yung pamumuno ni PBBM at biktima lang ang presidente. Ngayon mga kababayan, pinagtulungan ng mga lalaking DD-shit. Hindi daw makabayan. Ayan, kita nyo Ito yan mga kababayan, ganito katindi ang isang Marcos loyalist. Bakit? Pag isang Marcos loyalist lang ang nagsalita, wala tunaw yung mga DD-shit, pikon. Di ba? Talo pikon. Ayan biruin niya, isang madre lang yung nagsalita. Nabiktima lang si PBBM ng kadiliman nitong mga DD-shit na ito, nitong administrasyon ni Digong. Kasi maliwanag naman yung sinabi ni Tito Sen Sa panahon ni Digong nangyari yung malawak na anomalya sa flood control mga kababayan. So ngayon, sinabi ni Mother dito, Mother Flor, na biktima lang si PBBM ng kadiliman. Sino ba yung kadiliman? Di yung kampo ni Digong. Ni Digonggong mga kababayan. So yan, nagalit yung mga taga-sunod dito ni Digonggong at inaway yung madre. Ang masakit pa dito mga kababayan, yung mga tumutulak kay Mother, mga lalaki pa. Di ba kayo nahihiya sa pagmumukha nyo? Lalaki ng katawan nyo. Yung isang madre, tinutulak-tulak ninyo. Buti na andi dito yung taga-ABS-CBN, Inaharangan niya mga kababayan na yung madre para hindi masaktan ng mga taga-suporta ni Digong. Di ba? So ngayon kung titingnan nyo, ganyan po ba ang ugali nitong mga DD-shit na ito? Kaya hindi na rin ako nagtataka mga kababayan kung kanina wala silang nagawa doon sa ibang mga nagrarally na ang purpose talaga ay ipakita yung pagtutol at pagtuligsa doon po sa nangyayaring korupsyon. So kung titingnan nyo mga kababayan, eto pong video na kumakalat na ito na kung saan eto po yung rally kanina na nagkasalubong mga kababayan at nagkaroon ng tensyon etong pro-Duterte at etong anti-Duterte. Dito makikita nyo na walang nagawa yung pro-Duterte. Bakit? Kasi unang-una may purpose yung rally
ng anti-corruption mga kababayan. And the same time, ito naman purpose ng rally ni Digong, para lamang ipaglaban itong si Digong. So ngayon, ito, i-play po natin. Ayan o. Ayan o, kung titingnan nyo mga kababayan yung itsura ng mga didisit dito. Ayan o. O, nasa si Eric Celis. Wala na, hindi nyo na makakagilap dyan si Eric Celis. Nakatanggap na siguro sa meeting nila ni Ninong. Ano po, yan o. O, kung titingnan nyo, nagkakarambola na o. O, pak! O, yan mga kababayan sila o. O. O, diba? O. Oh. Oh no. Ngayon, ano sabi mga kababayan dito ng mga nagrarally? Ano ba pinaglalaban nyo? Ano ba pinaglalaban nga nito mga DD-shit na ito? Wala. Wala, lamon sila. Kita nyo, si Joey De Bebre, nandito, oh. Yung mga DD-shit vlogger, nandito. Lamon sila dito, mga kababayan, oh. Oh. Ayaw nyo kasi ng kapayapaan, nagkaisa tayo, dapat yung isa ang ating dapat isang araw lang na gano'n na kami magkaisa tayo, pero ayaw nyo ng magkaisa, gusto nyo na magtutulo. Tingnan ko, may lugar kayo Tinitingnan lang sila, no? Kita nyo yung mga DD-shit habang naggangangalngal, habang nagdadadaldal yung mga DD-shit dito mga kababayan, tinitingnan lang sila nung mga nagrarally talaga na ang purpose talaga mga kababayan, tutulan at labanan yung korupsyon. Ngayon nakikisali kasi, nakikijoin eto mga DD-shit na hindi naman invited. Kasi alam naman talaga na ang purpose ng mga DD-shit dyan, patalsikin si PBBM. Ngayon mga kababayan, paano nyo nga naman patatalsikin yung presidente na walang nakikita na link mga kababayan na nalilink dun sa maanumalyang nangyayari dito po sa ating bansa? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kita nyo ang presidente talaga ang nanguna dyan. Kaya kung mapapansin nyo, kahit yung mga pinklawan na iba, ipinagtatanggol yung presidente. Kasi nga naman kung ang purpose ng pagpunta nyo dyan ay para patalisikin si PBBM, hindi kayo nararapat dyan. Diba? Ito. Oh. Oh! Oh. Oh no. Ano, yung mga didisit dyan, okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? May pupuntahan ba yung pinaglalaban nyo? Kasi kung tutusin, mga latak lang kayo dyan sa rally na yan. Wala naman kayong ano dyan, wala naman, kung tutusin, wala nga kayo silbi dyan. Diba? Hindi kayo kailangan dyan. Dahil unang-una yung pinaglalaban nyo, naando doon, nakakulong na sa dahig. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino natin na nagrally ng maayos, matiwasay, at payapa, marami pong salamat sa inyo, mga kababayan. Ano po, naiintindihan namin yung nararamdaman at ipinaglalaban ninyo. Pero sana kahit papaano, daanin po natin sa mapayapang paglalabas ng ating saloobin, yang inyong mga hinanakit na yan. Ano po, wag po kayong gumaya at magpasakop sa utak ng mga didisit nakakarampot lang na kahit yung madre, pinagdidiskitahan. Diba? Ang kakapal nga ng mukha, lalaki ng katawan, inaaway nila yung madre. Paano kaya nila naaatim yun? Nag-iisa lang yung madre tapos inaaway nila.
So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung naging kaganapan kanina na kung saan nagngangangal-ngal, nagdadadaldal yung mga didisit dito pero hindi sila pinapansin nung ibang mga protester, nung ibang mga nagrarally mga kababayan na talagang ang purpose naman talaga labanan po yung korupsyon. So yan, kung makikita nyo rin, naandito rin mga kababayan yung part kanina na inaaway ng mga didisit na ito, yung isang madre dahil nagpakita lang ng suporta at nanawagan na mahalin ang presidente dahil biktima lamang po dito sa isyong ito ang presidente mga kababayan. So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po sa issue na yan mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto pong si Vice Ganda ay may panawagan sa gobyerno mga kababayan ni PBBM maging kay PBBM. So ano nga ba yung panawagan na yon? Eto, pakinggan po natin. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, Oy, Kuya Norman Marquez, mega love shoutout po. Okay lang po, pahinga po kayo. Thank you po ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Alright! Tama naman yon mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang, ito yung pinakamatinding ligasiya ni Presidente. Ang maikulong, mapapanagot, yung mga sangkot na yan. Tandaan nyo to yung mga didisit dyan, tandaan nyo ito. Pag natapos itong issue ng flood control at nakulong, napapanagot yung mga lalabas na sangkot dyan, mga pangalan na lilitaw dyan, hindi pa rin nakakalimutan ng taong bayan na kailangang humarap ni Sara Duterte sa impeachment trial. Tandaan nyo yan. Diba? Pag natapos itong issue ng flood control, haharap si Sara Duterte sa impeachment trial. Kasi may kailangan siyang panagutan. Diba? At ito ay patungkol sa pera ng mamamayang Pilipino. Ngayon ituloy pa natin. Ay, shoutout kay Ma'am Criselda Aparia. Thank you po sa pakape from Hong Kong. Oy, maraming salamat sa Team Hong Kong Ituloy pa natin. Ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Tama. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Ayan Ito pa, meron pa. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas. Ano kaya pakiramdam ng mga didisit, no? Ano yung sabi dito ni Vice Ganda kanina? Bukod sa idol nila, si PBBM mga kababayan, boss ni PBBM ang taong bayan. Totoo naman yon. Kung tutusin mga kababayan, kasi unang-una talaga, ito yung pinakamatinding ligasiya ni PBBM. Ito nyo yung mga pinklawan, no? Mga pinklawan, mga dilawan, suportado si Presidente. Ito nga hindi natin ine-expect mga kababayan. Nung panahon kasi ng eleksyon, 2022, akala natin yung magiging sakit ng ulo natin, yung mga dilawan pinklawan. Kasi yun yung mga tututol sa ginagawang pagbabago ng gobyerno ni PBBM. Kaso ang problema, mga kababayan, hindi natin sukat akalain na sila yung magiging kasama natin sa laban na ito.
at yung mga mismong malalapit kay presidente na pinagkatiwalaan ni PBBM noon, yun pa pala yung sisira sa advokasya ni PBBM. At yun pala po yung masasangkot pa sa mga matitinding anomalya na nangyayari ngayon. Kaya nga doon sa mga pinklawan, sa mga dilawan mga kababayan, tayo nagpapasalamat tayo sa kanila. Bakit? Dahil nauunawaan nila at naiintindihan nila yung ipinaglalaban ng presidente. Diba na kung saan papanagutin etong mga animal na ito na sangkot sa mga anomalyang flood control na yan at iba't ibang klase ng korupsyon. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Tama! Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Oh! Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Tama! Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag ng public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ay grabe, may dumating na din sa chatting comment section, oh. Oh, yung mga ano natin dyan, yung mga naka-blue name dyan, bahala na kayo. Grabe, oh. May dumating na D-shirt kaso nag-iisa. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Tama! Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. Tama! Totoo yan! At ang Totoo! inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, Siguro mga kababayan, no, habang nagsasalita si Vice Ganda, kung narinig ito ni Ninong, ni Ninong siguro nakaganon yung tainga nun habang nagwo-walk out. Sakit sa pakiramdam. Siguro mga kababayan, no, habang nagwo-walk of shame, etong si Ninong, habang binubo ng mga kababayan Pilipino natin, tapos maririnig pa to, baka siguro na wasak na yung airdrum nun. kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Oh! Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng gani-ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Oh! Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Shena, Jake, sinong Ninong? Jabit! At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Tama. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-ari. Tama. Di ba? Kasi kung tutusin mga kababayan, dapat talaga may managot dito. Kaya nga lagi natin sinasabi to sa inyo na hindi pwede na mananagot lang dito empleyado ng DPWH. Paano naman yung mga politikong pinangalanan? Ano yung ligtas sila sa pananagutan? Pero pagdating sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino, nangingibabaw sila. Hindi po pwedeng ganon. Dapat bago matapos ang term ni PBBM, kung maaari nga,
huwag bababa sa pwesto si PBBM hanggat hindi napapapanagot eto pong mga kurap na ito. Kasi maliwanag naman din yung sinabi ni Digong noon. Hindi niya kayang sugpuin ang korupsyon, pwera na lamang kung magluluklok ulit ang mamamayang Pilipino ng another Marcos. At eto na yung panahon na yon, mga kababayan, na kung saan Marcos na yung nakaupo at pinapapanagot na, unti-unti nang pinagbabayad etong mga taong sangkot sa maanumalyang corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa, especially sa maanumalyang flood control at iba't ibang pangungurakot sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. 'Di ba? So ngayon maliwanag sinabi ni Digong 'yon. Hindi niya kayang sugpuin ang korupsyon kahit umupo siya ng ilang taon diyan bilang presidente, hindi niya kayang sugpuin. Pera na lamang kung magluluklok ang mamamayang Pilipino ng another Marcos. At ito na yung time na yon, mga kababayan, na kung saan kahit sino talagang tatamaan. Mapakamag-anak man, pinsan man, o kapatid man, o kapamilya man, kaibigan man, kaalyado man, basta sangkot, mananagot po talaga yan. Kaya siguro yung mga kababayan Pilipino natin dito, naiintindihan nyo naman kung ano yung sinasabi ko nung isang araw. Marami dyan ang nagdadalamhati nung bumaba sa pwesto itong si Speaker. Pero tandaan nyo, mga kababayan, nabanggit yung pangalan niya, matindi yung aligasyon sa kanya, at kita nyo naman, mga kababayan, sa panahon ni PBBM para mapatunayan na walang sinisino, kailangan kahit pinsang ka, bumaba ka sa pwesto por delikadesa para masagot mo yung mga isyong binabato sa'yo. At kapag ka napatunayan na ikaw ay nagkasala, kung totoo man yung mga aligasyon sa'yo, dapat kang managot. Ganun lang kasimple, mga kababayan. So ngayon, tama naman etong sinasabi na Vice Ganda at ng mga Pinklawan na ito yung pinakamagiging magandang ligasiya ng administrasyon ni PBBM. Ng kanyang pangalan kung may mananagot dito at may makukulong na mga politiko. Hindi lang mga politiko, mga tao ng gobyerno at especially yung mga nakinabang sa pera ng taong bayan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa panawagan na yan at hamon na yan ni Vice Ganda, mga kababayan, kay Presidente. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.